sa ating Vicar General, Father Omar, sa ating Parish Priest, Father Toti, kasama si Father Mayor, sa mga kaparian ng Diocese ng Daet na nandito ngayon at nakikipiesta sa atin, sa ating mga Mayor, Mary Luz, and Vice Mayor, Attorney Marcia, dito po ba si Attorney? Mga kagawad ng bayan, mga Pre-Pastoral Council headed by Mr. Melchor Pulgueras, sa lahat ng mga members ng various ministries, at sa inyo pong lahat na nandito ngayon. Happy Fiesta po. Happy Fiesta sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Mukhang napuyat kayo kagabi. Hindi yung bali napuyat kayo. Napuyat kayo sa isang mahalagang aktibidad, ang pagkilala ng diocese sa inyong walang sawa, pagbabahagi ng inyong sarili, minsan kayamanan, minsan oras, no? Ay hindi kayo nagdamot, ibahagi para sa kagaganda ng ating parokya. Alam po, ngayon po ay kapistahan ni Santa Lucia. Isang babae, mas tingin ko ay talagang nabuhay bilang isang tunay na Kristiyano at katulad ng mga dalagang matatalino sa ating ebanghelyo, siya po ay talaga naman todo ang pagbabantay at paghahanda para makasaluha ang ating Panginoon. Kaya nga naman, kahit na medyo na-persecute siya, kasi ayaw niya mag-asawa, gusto niya, ialay niya yung buong buhay niya, pati yung kalinisan niya sa Panginoon. At kahit doon, sabi nga sa kwento, siya daw po ay inalisan ng mata. No? Pero kahit inalisan ng mata, nakakita pa rin siya sapagkat merong liwanag na natanggap siya galing sa Panginoon. Sa ating pong ebanghelyong nabasa ngayon, napakaganda na mag-uugnay sa atin sa ating kapistahan ngayon. Noong pong ang kultura po ng mga Hudyo, no? Ay totoo yung kwento na yung mga lalaking ikakasal, sila daw po ay dumarating doon sa lugar ng kanyang mapapangasawa sa oras na hindi alam ni numan. Kaya yung mga bridesmaid, ano? Nandun sila, gusto nilang makijoin. Sasamahan nila yung babae at maghihintay sila. Pero dahil walang kuryente, katulad dito, paminsan-minsan wala kang kuryente. Tama ba? Ngayon ko lang na-discover, no? Kawawa naman kayo, no? Baka naman sa susunod na panahon, no? Matagal na po pala yan, no? 100 taon na ba? Pero ngayon, magkakakuryente na kayo na walang patid, no? Okay ba? Lahat kayo, magsikap po tayo. Ipaalam natin doon sa mga kinauukulan. Sabi ko kay Father, pakatulungan niya ang bayan, Father Toti, no? Darating na susunod na piyesta, hindi na mamamatay ang kuryente. Ngayon po, kahit anong oras, pag dumating yung groom, papasok lang yun nandun ang kabantay. Ay, ayon nga sa kwento natin, mayroong 10 dalaga, bridesmaid palagay yun. At yung 5 daw po doon ay matatalino, yung 5, medyo, ang tawag nga dito ay hangal, foolish, no? Matatalino sila sapagkat hindi lang yung ilaw ang dala nila, meron pa silang reserva. Sa pagpakataon para sinasabi na sila'y talagang handa para salubungin yung groom, handang-handa sila. Kahit anong oras dumating,
Pero yung mga foolish virgins, 5 rin, ay isa lang ang ilaw, no? Wala silang reserva. Kala nila darating agad ang groom. Pero sa kasabihan pala, hindi dumating agad. Pero nung dumating agad, nang dumating na yung pagkakataon, yung groom ay nandun na, yung 5 matatalino nakaabang. Samantalang yung 5, wala na. Sabi nga nila teka, pahingi nga ng ibang langis nyo. No? May dalawang aral akong nabasa tungkol dito. Unang aral, meron daw mga bagay na hindi pwedeng makuha sa last minutes. No? There are certain things in life that you cannot take it sa last minute ng buhay. No? Last minute. For example, alam ko nung high school ako, wala kaming notebook. Hindi rin kami nag-aaral. Nag-aaral lang kami 1 minute before the exam. At sigurado ko, alam ko, kapag ganun ang ginawa ko, hindi ako nakakapasa sa exam. Walang silbi yung last minute preparation na yon sa aking exam. Meron daw mga last minute, may mga bagay na hindi pwedeng makukuha mo siya sa last moments na. No? So kailangan mo palang ihanda. Kailangan mo maghanda. Halimbawa, yung attitude ng pagdarasal. Kasi ang pagdarasal ay pakikipagpagdayan sa Diyos. Ngayon, kung hindi ka naman marunong magdasal, hindi mo ginagawa yan, kahit yung last minute mo, nagkataon na, mamamatay ka na, gusto magdasal, hindi ka makapagdasal. Kasi nga, hindi ka naman marunong. Hindi ka nasanay magdasal. Pati yung relationship natin, yung mga ugnayan sa isa't isa. Meron ang isang tatay, sabi niya, Bishop, sayang. Nung ang aking anak ay naghihingalo na, naglaan ako ng time sa kanya, pero nagsisi po ako. Sapagkat kung siya'y malakas pa, wala akong time sa kanya. Hindi ko na ibigay yung oras ko sa kanya. Last minute na lang, pero hindi pa talaga. Hindi yun yung tunay na relationship na naipakita ko sa kanya. And then, makikita mo kahit yung karakter Hindi po pwedeng sabihin, pag malapit na akong mamatay, magbabago na ako. Magiging na akong mabait. Pag ako'y malapit na ako'y mag-change na lang. No, hindi ho. Kung ano kasi nakasanayan natin, na karakter, yun ang dinadala natin hanggang katapusan. At minsan, yung ating integrity sa buhay, yung sabihin, kalimbawa, kaya nga pala nangyayari sa bayan natin, mga kapatid, ang mga kalokohan, sapagkat inalis natin yung good manners and right conduct. Di ba? Hindi natin natuturuan yung mga bata na maging honest. Minsan tuturuan na lang natin sa ngayong malalaki na sila ay hindi pa ba natuto. Kaya nga ang sabi natin, napakaganda, sa bata pa lang siya, sinasanay, naghahanda na para maging prepared, no? Para maging integral yung karakter. Yan ay mga halimbawa na sa last minutes hindi mangyayari. Halimbawa din yung ating kalusugan. Marami na ngayon nagre-reklamo pag tumanda na. Ay bakit? Nung bata ka, hindi ka nag-aayos. No? Di ba? Sobra kang kumain. Sobra kang magbisyo. Di ba ga? Ay pagkamisan, pag sobrang bisyo mo, babalikan ka niya. Bandang huli, sasabihin mo, ay sayang, gusto ko nang maging malusog. Ay, paano ka magiging malusog? Ay, nung una pa lamang hindi ka na malusog, nag-aayos ng buhay. Kaya, there are certain things in life that you cannot have it in the last minute. Ganun din, yung pagdating ng Panginoon sa buhay natin. Hindi mo mababago kung ano nangyayari sa iyo. In the last minute, makakasalamuhan mo na siya, hindi mo alam.
hindi ka ready, hindi ka handa. At pagka dumating yung Panginoon, wala kang sabi, maiiwan ka. Maiiwan ka. And that's the first thing na makikita natin. Katulad ng mga dalaga doon, last minute, naghanap sila ng langis. Pero hindi na mangyayari. Hindi na sila makakapasok doon sa kagalakan na kasama yung groom. Hindi na nila makikita yung groom. Last minute, wala na silang oil. At pangalawa mga kapatid, meron sa ating prinsipyo, makikita natin sa gospel natin ngayon. May mga bagay na hindi pwedeng hiramin. There are certain things in life that you cannot borrow. Hindi mo pwedeng hiramin yung kabutihan ni nanay mo, ni tatay mo. Ay, huwag niyo po ako nganan. Dahil yung tatay ko, nanay ko, napakababait nila. Eh ikaw, minsan, hindi natin pwedeng hiramin yun. Hindi rin natin pwedeng hiramin ang pananampalataya ng ating mga magulang. Ikaw, ano yung pananampalataya mo? May mga bagay na hindi natin pwedeng hiramin. Ganun din yung karakter natin. Yung mabuting tao, hindi natin pwedeng hiramin sa kanya yung kanyang kabutihan. Ikaw, ano ka? May mga certain things in life that you cannot borrow. Hindi mo rin pwedeng hiramin yung kagandahan ng boses ng mga choir, no? Kailangan mag-practice ka para may mas magandang boses mo. Pero ganon. May mga ganon sitwasyon sa buhay natin ayon sa ating Ebanghelyo ngayon. Mga bagay, mga situations na hindi mo pwedeng hiramin. At pag tinignan natin yung Ebanghelyo ngayon, yung mga dalagang foolish, virgins, gusto nila manghiram ng oil. Gusto nila manghiram ng oil. Ay, hindi nga pwede. Kasi pag pinahirap pa sila, wala na. Hindi na aabot sa pagdating ng guru. So, tanda natin ito mga dalawang kasabihan ito. There are certain things in life that you cannot take sa last minutes ng buhay mo. O sa last minutes. There are certain things that you cannot borrow either. Pero, pag in-apply natin ito sa ating santa, sa Santa Lucia, mga kapatid, dito papasok siya isang babae, si Santa Lucia, handang-handa. Bata pa lang siya. Gusto na niya na ialay ang buong buhay niya para sa Panginoon. Kaya nang dumating yung pagkakataon na pinapadinay yung kanyang pananampalataya, sabi niya, handa akong ibigay ang buong sarili kay Kristo. Ang babae may sariling oil. Hindi lang yung dala niyang oil, pati yung oil na ready ng courage, ng purity, ng fidelity. Tinanggal man ang mga mata ni Santa Lucia, hindi nawala ang liwanag niya. Dahil ang tunay na ilaw ay nanggaling na sa puso na tapat sa Diyos. Kaya, ang tanong niya sa atin ngayon ni Santa Lucia, mga kapatid, naka-on pa ba ang inyong mga ilaw, ang inyong pananampalataya, ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon, ang inyong pag-ibig, naka-on pa ba yan? Ang inyong kabutihan, naka-on pa ba yan? O kaya naman, baka naman pupungas-pungas na lang. Pagkat ikaw ay napapagod na sa buhay, pupungas-pungas na lang. Ay hindi ho. Dapat mas maganda na naka-on. Yan ang tanong sa atin na Santa Lucia. May laman pa ba ang ating mga langis? Gising pa ba ang ating puso sa pagdating ni Kristo sa buhay natin? Nakakising ka pa ba? O natutulog ka lang? Huwag nating naising tayo'y maiwan ng Panginoon. O maubusan ng langis. O maabutang patay ang ating mga lampara. Dahil hindi tayo naghanda. Hindi tayo ready. Palagay ko yan, pakiusap din sa atin ni Santa Lucia. Maging ready tayo. Ngayong Adviento, ang tawag ng simbahan sa atin ngayon palagi, maghanda.
maghanda. Sabi nga yung paghanda daw, hindi lamang sa second coming. Paghanda din ay yung mga interim comings of the Lord to our lives. Alam niyo ba, may dalawang major comings of the Lord. Yung una, yung sa Christmas. At the second, the major coming niya, ay yung final coming when He is in His majesty to judge us all. Pero between the first coming and the second coming, meron daw pong interim comings of the Lord. Diyan, palagay ko, magiganda rin tayo sa pagdating ng Diyos sa ating buhay hanggang hinihintay natin yung last coming ni Lord. At yung comings na yan are preparing us to meet the Lord finally, without delay. Nahanda tayo, katulad ng mga matatalinong dalaga na sa ating ebanghelyo, katulad ni Santa Lucia, handa na makasalamuha ang Diyos. Kaya mga kapatid, darating ang bridegroom na si Jesus, hindi para takutin tayo, kundi para isama tayo sa kanyang kagalakan. Kaya tulad ni Santa Lucia, magdala tayo ng liwanag, maghanda araw-araw, at punuin ang ating puso ng langis ng pag-ibig at katapatan. Kaya yan ang gusto kong ipaiwatig ngayon, mga kapatid, sa inyong kapistahan, sa kapistahan ni Santa Lucia. Pag tumitingin tayo kay Santa Lucia, alalahanan natin, ito yung babaeng matalino, handa sa pagtanggap at pagdating ng Panginoon. Santa Lucia, ipanalangin mo kami. Santa Lucia,